At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po talaga mag-aaral. At tayo po ay nasa Kapitulo 2 na ng ikalawang Korinto. At babasahin na po natin hanggang sa 17 ang buong talata po ng Kapitulo 2. Kaya dito po sa ikalawang Korinto, Kapitulo 2, dito po sinasabi. Sa uno, datapot ito'y pinasya ko sa aking sarili na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. Sapagkat kung kayo'y palumbayin ko, sino ang sa akin ay magpapagalak kundi yaong pinalumbay ko. At aking sinulat ang bagay ring ito upang pagdating ko ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa nararapat kong ikagalak sa pagkakatiwala sa inyong lahat na ang aking kagalakan ay kagalakan ninyong lahat. Sapagkat sa malaking kapighatian at hapis ng puso ay silatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y palumbayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Tatapat kung ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinalumbay niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat upang huwag kong higpitang totoo. Sukat na ngayon ang kaparusahang ito na ipirusa ng marami, upang bagkos ninyong patawarin siya at alipin siya. Baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Dahil dito pinamanig ko na inyong papagtibayin, pinamanig ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa kanya. Sapagkat dahil di sa bagay na ito ay sumulat ako upang aking makilala ang katunayan tungkol sa inyo kung kayo'y mga matalimahin sa lahat ng mga bagay. Datapot ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking pinatatawad naman kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami hindi hangal sa kanyang mga lalang. Nang ako'y dumating nga sa Troas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo at nang mabuksan sa akin ang isang pinto sa Panginoon, ay hindi ako nagkaroon ng katiwasayan sa aking espiritu, sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na kapatid ko. Datapot pagkapaalam ko sa kanila, ako'y pumasa Macedonia. Datapot salamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo, at sa pamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Sapagkat sa mga iniligtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Sa isa'y samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay, at sa iba'y samyo mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. At sino ang sapat sa mga bagay na ito? Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Kaya nga po, ito po ang sulat ni Pablo sa mga taga ko. Ito po ikalawang sulat na niya sa mga tiga Korinto. Kaya nga kung ibabalik natin sa hanggang 3, kaya sabi datapot, ito'y pinasya ko sa aking sarili na hindi na ako paririyang muli sa inyo na may kalumbayan. Sapagkat kung kayo'y palumbayin ko, sino ang sa akin ay mapapagalak kundi yaong pinalulumbay ko. At aking sinulat ang mga bagay ring ito upang pagdating ko ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa narapat kong ikagalak sa pagkakatiwala sa inyong lahat, na ang kagalakan ay kagalakan din yung lahat. Kaya nga po, sapagkat nga si Pablo po ay gusto po niyang siya po pupunta uli dito sa Korinto. Kaya nga po sabi niya dito sa 1:23 dito yung ikalawang Korinto, kaya nga sabi niya rito sa 23, datapot ang Diyos ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako paririyan sa Korinto. Kaya nga po siya
gusto niya pagdating nga po niya dito sa Corinto ay siya po ay yung walang kalumbayan. Kaya ito po ang kanyang sabi dito sa 23. At dito sa 2 Corinto 7:8, kaya nga dito yung sinasabi niya, sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumbay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam. Bagamat aking dinaramdam sapagkat aking ngang natatalastas na ang sulat na ayon sa makapagpalumbay sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Yung nga po yung sinasabi niya rito sa ating sa 1 hanggang 3. Kaya nga sabi sa doon, sapagkat kung kayo'y palumbayin ko, sino ang sa akin ay magpapagalak kundi yaong pinalulumbay ko. Kaya ngayon po yung sabi niya, kaya nga dito tuloy natin yung 7:9 ng 2 Corinto. Kaya sabi, ngayon nagagalak ako hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay ay kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi. Sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos upang saan man ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. At sa 7:12, kaya nga, bagaman ako'y sumulat sa inyo, ay hindi dahil doon sa gumagawa ng kamalian, hindi dahil doon sa nagbabata ng kamalian, kundi upang maihayag sa inyo ang inyong masikap na pag-iingat sa amin sa harapan ng Diyos. Sapagkat dito po kung nakatatandaan natin yung kanyang mga sulat dito sa 1 Corinto ay doon po ay may mga gumawa ng kamalian. Kaya tuloy natin yung 4 hanggang 6. Kaya sabi dito, sapagkat sa malaking kapighatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo palumbayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Natapwat kung ang sinumay ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pialumbay niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat, upang huwag kong higpitang totoo. Sukat na sa gayong kaparusahang ito ay pinarusahan ng marami. Kaya nga ito po yung tinutukoy nga po niya dito, yung po yung mga nangagkasala dito sa Corinto. Yung po yung sa 1 Corinto Kapitulo 5, kung makikita ninyo dito ay nagkaroon po ng mga pakikiapid. Sa kanya sulat dito sa 1 Corinto 5:1, kaya nga dito po yung sinasabi, sa kasalukuyan ay nakabalita sa inyo na may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo yung nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus mga lumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang inatulan na ang gumagawa ng bagay na ito natulad sa ako'y naharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang magkakatipon kayo at ang aking espiritu nataglay sa kapangyarihan ng ating Panginoon, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Kaya yun po ang tinutukoy nga po niya rito, yun po sa mga nasa Corinto na mga gumagawa po ng mga kamalian. Na sabi pa rin dito sa 2 Corinto 12:21, na sabi nga, baka pagka ako'y dumating na muli ay ako'y pababain ng Diyos sa harapan ninyo, at ako'y malumbay dahil sa marami sa nagkasala ng una at hindi nangagsisi sa karumihan at sa pakikiapid at sa kalibugan na ginawa nila. Ito nga po ang sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat, yung pong mga nagkasalo ng una. Kaya nga yung ulitin natin yung 6, ilagay natin sa 7:8, sabi, sukat na ngayon sa kaparusahang ito na ipinarusa
ng marami. Kaya nga, sabi sa 7, upang bagkos ninyong patawarin siya at aliwin. Yung nga po, yung mga gay nagkasala ng una, ay sila po yung sabi, upang bagkos ninyong patawarin siya at aliwin siya. Baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Yung nga po yung mga nagkasala. Dahil dito ay pinamanig ko sa inyo, napapagtibay ninyo ang pag-ibig sa Kanya. Sapagat nga, ang sabi nga po dito sa Galacia 6:1, ang tinutukoy nga po dito yung mga nagkasala ng una, diyan po sa mga taga-Korinto. Kaya nga po ang sabi dito sa Galacia 6:1, mga kapatid, kung ang sino man ay nasumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kaya nga po yung mga nagkakasala ng una, kaya nga sinasabi nga dito na ati po silang papanumbalikin. Ayun yung ang gayong sa espiritu ng kahinhinan. Kaya yung po mga nagkakasala ng una ay po'y ati pong pagpalahanan at papanumbalikin. Meron po kasing mga kasalanang ikamamatay at hindi ikamamatay. Yun po mga nasusumpungan sa mga pagsuway. Ayun po ay ating palalahanan at ati po itong papanumbalikin. Yun po yung mga naliliis lang sa mga katotohanan. Kaya nga, sabi nga po dito sa Santiago Kapitulo 5, kung gayon pong ang ating kapatid ay nalilihis sa katotohanan o yung nasusumpukan natin sa pagsuway, ito po ay ati silang paalalahanan. Dahil nga ang sinasabi, ulitin ko yung sa 6:1 ng Galacia, mga kapatid, kung ang sino man ay nasumpungan sa anumang pagsuway, mayroon tayong kapatid na nasumpungan natin sa pagsuway o kaya nalilihis sa katotohanan, ay nga sabi, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon. Ati po silang paalalahanan, ati po silang pagsasabihan sapagkat ang sabi po sa Santiago Kapitulo 5 sa 5:19, sabi ngay ganito, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, kung tayo po'y nalilihis na o kaya nasumpungan sa pagsubay, sabi, siya'y papagbaliking loob ng sino man. Dapat meron tayong kapatid na pagbabalikin natin ang ating kapatid na nasumpungan natin sa pagsubay o kaya nalilihis sa katotohanan, sabi. At sa 20, sabi, ay alamin nito na ang pagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Kaya nga, yung pong mga ganun, tayo po ay pag mayroong kapatid na ganyang nalilis na sa katotohanan, ay ati pong silang paalalahanan, po sa pagitan din ng salita ng Diyos. Kaya nga, at kung sila ay magsisi, ano nga sabi nga po dito sa unang Juan, Kapitulo 1, at kung sila naman ay magsisi, sabi, sa unang Juan 1:9, sabi, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung siya po ay magbalik loob at ating ipahayag niya ang kanyang kasalanan, tayo po ay patatawarin. Meron pong kasalanan ikamamatay at hindi ikamamatay. Katulad nga po niya si Pablo, dahil yung nga po yung nagagawa na lang niya sa hindi pagkaalam. Tulad nga po ng nangyari diyan sa mga taga-Korinto, yung pong sila yung binasa ko sa inyo sa 5
Yung sa 5:1 hanggang 5. Kaya nga yung pong mga ganyan nagkakasala, nagkaroon ng mga pakikiapid, ay minsan po ay mga kapatid na hindi po yung nagagawa nila sa hindi pagkaalam ng katotohanan. Yung katulad na po ni Pablo, si Pablo din po bago po siya tawagin, siya po ay nagkasala. Kaya nga ang sabi niya rito sa unang Timoteo Kapitulo 1, na yun ay nagawa lang niya sa hindi pagkaalam. Ang sabi dito sa unang Timoteo Kapitulo 1, talatang 13, si Pablo sabi, bagaman ng unay ako'y naging mamumusong at mag-uusig at nag-aalipusta, kasi inusig nga po niya ang iglesia. Sapagkat siya ay ginawa ko sa di pagkaalam. Hindi niya alam. Sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Kaya po mga ganong mga kapatid na nakakagawa din po ng mga ibang pagsuway, ito po yung ating paalalahanan. Siya baka, yung nga po katulad nga po ni Pablo, siya po yung nagawa niya ang mga ganong bagay sa di pagkaalam na iyon ay kasalanan. Tulad din nga po ni si David, siya po ay nagkasala at siya po ay humingi ng kapatawaran at siya po ay nagsisi. Yung nga po siya sabi, papagbaliking loob natin ang ganyang mga kapatid. Sapagat meron nga pong kasalanan ikamamatay at hindi ikamamatay. Pero kung tayo po na may alam na natin yan ay kasalanan, wag na po nating yung po sinasadya na natin ng pagkakasala. Hindi po tayo katulad ng ibang mga nagdadasal na lagi silang patawarin. Paulit-ulit. Pero dito po sa banal na kasulatan, kung sinasadya na natin ng pagkakasala, wala na pong haing matitira sa atin. Kaya nga, sabi nga po sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 26, sabi, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan. Kung siya nagbalik loob na, kahit pinatawad na uli sa ating mga kasalanan. Sapagkat meron pong talata dyan, ang Diyos ay may kapangyarihan upang siya'y ibangon muli. At yun po na bang ibang mga kapatid na nagkakasala ay po binibigyan ng isang tinik sa laman ni Satanas. Sapagkat nga po sabi sa 5:5, yung pong mga nagkakasala, sabi, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. Tulad nga din po ni Pablo, na siya binigyan ng isang tinik sa laman. Dito po sa 2 Korinto, para po sa 2 Korinto 12, hindi ko pala doon. Yung pong sinabi dito, nasaan ko na ako. 12:7. Kaya nga, dito po sa 2 Korinto 12:7, kaya sabi, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis sa kadakilaan ng pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin. Kaya ganyan po ang ginagawa ng sa atin, na para po yung ating kaluluwa ay maligtas. Na nga po ibinibigay, kaya nga sabi sa ating na upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas
Ulitin natin yung sa 5:5 ng unang Korinto. Upang ang ganyan na ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Siya po ay binibigyan ng isang na sa laman ni Satanas. Kaya nga sabi ni Pablo, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng pahayag, binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin. Yan po. Tayo po'y tinatampal. Nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Kaya nga sabi niya, tungkol dito ay makaikatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo sa akin. Kaya nga sabi dito, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Hindi po inalis. Kasi baka po tayo bumalik uli. Kung tayo bigyan ng ganong, kasi nga po nakita natin, tayo makakaramihan nyo, pagka gumaganda ang buhay, na naiba na po ang takbo eh. Nalilimutan na po, hindi nalimutan na ang pagsamba sa Panginoon, nalimutan na ang pagtawag sa Panginoon. Kaya yun po bibigyan ng isang tinik sa laman ni Satanas. Kaya sabi, upang tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Kaya nga sabi sa 9, siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Kaya bagkus ako nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Siya po ibigay ng isang tinik sa laman ni Satanas. Yun po'y para ang katawan ng upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Kaya ituloy natin yung ating pinag-aaralan. Kaya nga, kung tayo po nagbalik na uli sa Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan, at yung mga pong iba ay nagagawa na nila sa hindi pagkaalam, ay ito po yung ating papagbaliking loob. Kaya sa 9, sapagkat dahil din sa bagay na ito ay sumulat ako upang aking makilala ang katunayan tungkol sa inyo kung kayo matalimahin sa lahat ng mga bagay. Dapat po tayo'y maging matalimahin. Sabi nga po ng sulat niya kay Pablo. Kaya nga dito sa 7:15, sa ikalawang Korinto 7:15 ng ikalawang Korinto, sabi niya rito, at ang kanyang pag-ibig ay luba pang nananagala sa inyo, samantalang naalala niya ang pagtalima ninyong lahat, kung paano siya'y tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Nga po ang sabi niya sa mga tiga Korinto. Sa 10 at 11, tatapwat ang inyong pinatawad ng anuman ay pinatawad ko rin naman. Kaya nga kung yung mga ganung mga kapatid, katulad nga po ng nangyari sa Korinto, kaya nga po sabi niya, ang inyong pinatawad ng anuman ay pinatawad ko rin naman, sapagkat ang aking pinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo, sa harapan ni Kristo. Kaya nga po yung tinutukoy nga po diyan, yung mga nagkasala nung una, doon sa mga taga-Korinto, sa unang sulat niya. Kaya sa upang huwag kaming malamangan Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Kaya po tayo, kung mga ganyang mga nagkakasala, ay ati pong patatawarin. Yung nga po, at sila po naman, kung sila humingi tayo, ati pong patawarin, at sapagkat baka po tayo ay tuksuhin ni Satanas. Sapagkat si Satanas po ay, alam naman natin, siya po ay gumagala, humahanap ng kanyang masisila. Kaya nga po lagi sinasabi sa atin dito sa unang Pedro, Kapitulo 5, sa talatang 8, sa 5:8 ng unang Pedro, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala, humahanap ng masisila niya. Na siya inyong labanang matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Kaya nga, yung nga po sinulat ni Pablo, sabi nga, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal
sa kanyang mga lalang. Kaya sa 12, nang ako'y dumating nga sa Troas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo at nang mabuksan sa akin ang isang pinto ng Panginoon. Ano po yung sinasabi niyang pinto? Yun po yung sinasabi niya dito sa Gawa 14, sa Gawa 14, talatang 27, sabi, at nang sila'y magsidating at matipo na ang iglesia, ay isinaysay niya ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila at kung paanong binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Yung nga po yung sinasabi na nung po sila nangangaral ay po binuksan ang pintuan ng pananampalataya. Kaya nga yung sinasabi sa ating pag-aaral, nang ako'y dumating sa Troas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo at nang mabuksan sa akin ang isang pinto sa Panginoon. Yung po binuksan sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. At hindi ako nagkaroon ng katiwasayan sa aking espiritu, sa 13, sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na kapatid ko, datapwat pagkapaalam ko sa kanila, ako'y napa sa Macedonia. Nga po nung siya naglalakbay at siya po ay nakarating hanggang sa Troas, kung makikita dito sa Gawa 16, kanyang paglalakbay. Sa Gawa 16, simulan natin sa 5. Sa 5, hanggang 12, ay ganito po sinasabi. Kaya nga, ang iglesia ay pinalakas sa pananampalataya at naragdagan ang bilang araw-araw at ng kanyang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia ay pinagbawalan siya ng Espiritu Santo na sa-isayin ang salita sa Asya. At nang siya'y magsidating sa tapat ng Misiya ay pinagsikapan niyang magsipasok sa Bitinya at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. At pagkaraan nila sa Misiya ay nagsilusong siya sa Troas. Yung nga po yung sinasabi nga po dito, siya dumating sa Troas. Tuloy natin. At napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo, may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo na namamanik sa kanya at sinabi, tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami. At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila ipangaral ang Ebanghelyo. Pagkatulak nga sa Troas ay pinunta namin ang Samotracia at nang kinabukasan ang Neapolis at mula doon ang Pilipos na isang bayan ng Macedonia na siyang una sa purok lupang nasasakupan ng Roma at nangatira kaming ilang araw sa bayang yaon. Kaya nga, yan po ang kanyang mga ginawang paglalakbay na yung nga po sinasabi sa atin dito, nang ako'y dumating sa Troas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo, nang mabuksan sa akin ng isang pinto sa Panginoon, ay hindi ako nagkaroon ng katiwasayan sa aking espiritu, sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na kapatid ko, datawat pagkapaalam ko sa kanila, ako'y napasa Macedonia. Yun nga po, nang siya naglakbay na dito po sa Macedonia. Kaya sa 14, dito yung sinasabi, datapwat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamagitan natin ay ipahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Sa kanila pong paglalakbay, sila po ay pinagtatagumpay lagi kay Kristo. Baging sa atin po, tayo po ay
lagi pong pinagtatagumpay. Kaya nga ang sabi sa Roma 8, sa Roma 8:37, kaya nga sabi ni Pablo, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga pagtagumpay sa pamamagitan niyang sa atin ay umibig. Tayo po'y mga kwan ay tayo po'y laging pinagtatagumpay sa ating pong paglakad sa pananampalataya. Kaya nga sa 15 at 16, sabi, sapagkat sa mga inililigtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Yung po'y doon sa mga inililigtas at sa mga napapahamak, tayo po'y masarap na samyo ni Kristo sa Diyos. Ang isa ay samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay. Ito po'y doon sa mga napapahamak. Ang iba ay samyo mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. At sino ang sapat sa mga bagay na ito? Kaya nga, sa ating pong mga, ang sabi nga po dito sa unang Korinto 1:18, sabi, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ito po ay doon sa mga mapapahamak. Yan din po ay masarap na samyo. Yan po ay sa mga napapahamak. Sapagkat sa mga iniligtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Tayo po'y masarap na samyo. Kaya sabi, sa isa'y samyo mula sa ikamamatay, ang iba'y samyo mula sa ikabubuhay. Sino ang sapat sa mga bagay na ito? Kaya nga, ang sabi po sa Efeso, Kapitulo 5, sa talatang 2, kaya nga ang sabi sa atin, 5:2 ng Efeso, at magsilakat kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay sa atin ang kanyang sarili na hain at handog upang maging samyo ng masarap na amoy. Ito po ay doon sa mga maliligtas. Tayo po ay masarap na samyo. Doon po sa mga maliligtas. Kaya yung pong huling talata, kaya nga sabi dito ni Pablo, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat, gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Kaya nga sinasabi po ni Pablo, sila po hindi gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sapagkat marami po ang ganyang mga nangangaral ay kinakalakal po ang salita ng Diyos. Hindi na po sa pagtatapat. Sapagkat nga po sabi ni sulat niya kay Tito na maraming mga suwail. Ang sabi nga sa aklat ni Tito sa 1 talatang G, sabi, sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli. Yung po yung pang ginagamit pa po yung mga sa palatutunan at kautusan ni Moises. Na ang kanilang mga bibig ay narapat matikom mga taong sisipanggulo sa buong sambahayan na nagtuturo ng mga bagay na di nararapat. Hindi na po narapat ituro, itinuturo pa rin, ipinatutupad pa rin. Dahil sa mahalay na kapakinabangan. Yung po'y dahil sa kayang mahalin na kapakinabangan. Kaya nga po, ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat dito sa unang Korinto, Kapitulo 10, at sapagkat yan po ang karamihan, kaya po sila yung nangangaral. Dahil po sa kapakinabangan. Kaya nga dito po sa unang Korinto 10, talatang 33, ang sabi ni Pablo, nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan. Ganyan po siya nangangaral, sa pagtatapat.
hindi niya hinahanap ang kanyang sariling kapakinabangan, kundi sa marami upang sila'y mga ligtas. Karamihan po hindi. Ang iniisip po nila ay yung kanilang mga sariling kapakinabangan. Kaya dito sa ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang 14, kaya nga sabi niya rito, narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarihan sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo. Kaya nga po siya hindi nagiging pasanin ng mga kapatid sapagkat hindi po niya nahat ang kanyang sarili kapakinabangan. Kaya nga sabi, narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarihan sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang sa inyo, kundi kayo. Ganyan po siya nangangaral. Yung pong hindi yung kanilang hinahanap. Kaya nga sabi niya, hinahanap ang kanyang sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Kaya sabi, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sapagkat hindi narapat ipagtipo ng mga anak ang magulang. Talagang po ganyan. Sapagkat kundi ang mga magulang ang mga anak. Kaya ganyan po si Pablo. Siya po hindi niya kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang sabi niya dito sa ikalawang Korinto, kaya nga po ang sabi niya sa ikalawang Korinto 11:12, sabi, tatapat ang aking ginagawa ay siya kong gagawin, sabi, upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan, upang sa anumang ipagmamapuri nila ay masumpungan sila na gaya namin. Dapat po yung mga nangangaral, dapat po gaya nila ni Pablo. Sapagkat sina Pablo po, hindi po nilahanap ang kanyang sarili kapakinabangan. Kaya dapat po sila ay masumpungan na gaya namin. Kaya sabi po ni Pablo. Kaya nga sabi niya sa Pilipos, Kapitulo 3, talatang 17, kaya nga sabi niya rito, mga kapatid, kayo mga kaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita niyo sa akin. Kaya nga sabi niya, hindi namin kinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi katulad sa karamihan ngayon. Ang hinahanap yung kanilang sariling kapakinabangan. Kaya sabi, mga kapatid, kayo mga kaisang tumulad sa akin, tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakita niyo sa akin. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi na sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Na ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Kaya nga sabi niya, hindi kami katulad ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Yan po ang kanilang mga iniisip. Yan pong mga bagay na ukol sa lupa. Kaya kung ibabalik natin sa 11:13 uli ng ikalawang Korinto, ikalawang Korinto 11:13, sabi, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol. Yan po yung mga bulaang apostol. Mga mandarayang manggagawa, yan po yung mga iyon. Nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Yan po mga ganyan, ay mga ay kasi nga po ang kanilang iniisip ay mga bagay na ukol sa lupa. Na, yung ibabalik natin dito kay Tito, sa 1:11, sabi, na ang kanilang mga bibig ay narapat matik ang mga taong nagsisipang gulo sa buong sambahayan, nagtuturo ng mga bagay na di narapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Yan po ang kanilang kaya sila ay nagtuturo ng mga ganong bagay. Kaya nga dito sa aklat ni Timoteo, Kapitulo 6, sa talatang 5, kaya nga sabi, sa 5 ng unang tibre,
pagtataltalan ng mga taong masama ang pag-iisip at salat sa katotohanan. Yan po yung mga po yung salat sa katotohanan. Na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Yan po yung mga nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Kaya nga, ang sabi dito sa Roma 16, sa talatang 18, sapagat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Sina Pablo po ano ang sabi niya? Sapagat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakalan sa salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Yung pong ibang karamihan, ano ang sinasabi? Sapagat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Yung pong nag-iisip ng mga bagay ukol sa lupa. Kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Yung magagaling po yan Diyan, mabuting pananalita. At maiinam na mga talumpati. Magaling po yung manalumpati ay dinadaya ang puso ng mga walang malay. Kaya, yan pong mga yan po inihalin tulad sa mga aso ng mga walang kabubusugan. Sila ay nagsilakad sa kanilang sa mga sariling kapakinabangan. Ngayon po nga po yung sinasabi sa mga ganyang mga ngaral sa Isaiah 56 nga po inihalin tulad sa mga aso na walang kabubusugan. Sa Isaiah 56 sa talatang 11, kaya nga po dito ay sinasabi, oo, ang mga aso ay matatakaw. Yan po yan Sila'y kailanmay walang kabusugan. Sino po yun? Ang mga ito yung mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsisilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanilang pakinabang. Yan po yun Kaya nga marami dito na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya kawawa po yung ibang mga membro na sila po pinangangalakal din Ano ba natin nabasa dito sa Pedro? Sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, kaya yung ibang membro, dito marami akong sabi ko, ba't kayo nagtitinda ng ganyan? Kasi para po daw sa kanilang church. Yung iba naman ay nangingilak. Kaya nga dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3, sabi, at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita. Kaya nga sabi, maiinom ng mga panalita at magagandang talumpati. Kaya sabi dito sa 2.3 ng ikalawang Pedro, at sa kasakiman ng mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo na ang hatol sa kanila ay mula ng una ay hindi magluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi magugupiling. Kaya nga tayo po ay mag-iingat sa mga ganyan. Kaya nga yung mga ganyang may mga makita kayo, merong sa bus, may mga lagay, supot-supot para sa kuwan, para daw po sa church, para sa Diyos, sa palengke. Minsan dito, meron pang kahit nagbabahay-bahay, mag-iingat po tayo. Wala pong ganyan turo si Pablo na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sapagkat nga po ang sabi, para bang ang Diyos ay nangangailangan ng anuman. Kaya nga inilag yung binabasa sa inyo dito sa aklat ng mga gawa.
Sa 17, Gawa, Kapitulo 17, talatang itaas natin ang 24, kaya nga dito sinasabi, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay narito. Siya po ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng bagay narito. Palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumataan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Sasabi, para po sa ganun, para sa pagpapatayo daw ng kanilang kwan. Hindi naman po tumatahan ng Diyos sa mga templong ginawa ng kamay, sabi. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng kamay ng mga tao na para bang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Sasabihin, para daw sa Diyos. Para bang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Na para bang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya. Siya nga po siya ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Kaya nga, dinadahilan niya para sa Diyos, Kaya nga, tayo po'y mag-iingat. Yan sa mga kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya nga dyan po muna ang ating pag-aaral at ituloy na po natin sa susunod.